Self-belief, ang pag-uusapan natin ay paniniwala sa sarili kung paano mo maabot lahat ng gusto mong abutin sa buhay mo. So magsimula lang tayo. Ano ang self-belief? Ang self-belief, ito ang naniniwala ko na hindi ito maalis sa'yo. Walang ibang pwedeng makapigil sa'yo kapag meron ka nito. Naniwala ka na meron kang gustong abutin, maabot mo to. At walang makakapigil sa'yo kapag naniniwala ka sa sarili mo. I believe yun ang paniniwala sa sarili. Yun ang self-belief. Pangalawa, bakit ito mahalaga? Dahil bro, sobrang importante na itong bagay na to. Dahil kung hindi mo papahalagahan yung paniniwala mo sa sarili mo na kaya mong abutin ang lahat ng pangarap mo. Pag dumating ang chance ng kaaway dyan, na lasunin ang isip mo, hihinto at hihinto ka na naman. Meron akong pattern sa sarili kong ugali. Ewan ko kung lahat ay nakakaranas nito, pero ganito siya. Magsisimula ako ng isang bagay, gagawin ko siya, sisimulan ko siya, magiging consistent ako ng 1 linggo, 2, 1 buwan. Tapos darating ang panahon, sisirain ng kaaway ang isip ko. Sasabihin niyang wala ka mararating, tignan mo wala pang progress, walang naniniwala sa'yo, walang nakikinig sa'yo, walang gustong makinig ng mga sinasabi mo, walang gustong manood ng mga ginagawa mong videos, wala ka mararating. Sisirain niya ang utak ko, titigil ako. So doon papasok ang kaimportantehan ng paniniwala mo sa sarili mo. Hindi ka titigil kapag meron ka nito. Walang makakapigil sa'yo. Kaya sobrang importante siya. So tignan natin kung ano ba talaga ang sumisira sa self-belief o paniniwala mo sa sarili mo. Unang-una ang comparison. Ang pag-compare mo sa sarili mo sa ibang tao, sa success ng iba. Lagi tayong tumitingin sa success ng iba. Sa social media to, sa kakatingin natin ng buhay ng ibang tao, kinukompare natin ang sarili natin sa iba, na bakit siya may ganto na, gantong edad pa lang may ganyan na siya. Ba't ang bata pa niya, naabot niya na yung ganto ganyan. Sinisira niyan ang paniniwala mo sa sarili mo. Meron kang sariling timeline. Huwag kang maniwala sa sinasabi lagi ng isip mo. Hindi yan lahat galing sa Diyos. Yung iba dyan, galing sa kaaway. Inaalaw yan ng Diyos para i-testing tayo. Bigyan tayo ng test, ng exam. Ang buhay ay parang ganyan. Exam, test, testing. Ganyan ang buhay. So huwag nating paniwalaan ang lahat ng pumapasok sa isip natin. Maging positibo lang tayo. Positive. Walang negative ang Diyos. Positive lang yan lagi. Pangalawa, takot tayo magkamali. Oo nga naman, pag nagkamali ako, hindi, parang wala na. Huwag na natin to ituloy. Huwag na lang to. Huwag na lang natin to simulan. Kasi nakakatakot magkamali. Pagtatawanan ka, kung ano-ano sasabihin sa'yo. At yung humiliation, yun ang pinakamasakit. Saka mapapahiya ka sa maraming tao kapag hindi gumana yung pinlano mo o yung sinimulan mo, hindi siya gumagana. Ilang years na. Tol, huwag ka matakot. Sige, magkamali at magkamali ka na. Ngayon pa lang, huwag ka matakot magkamali dahil yan ang huhubog. Yan ang huhubog sa'yo. So, huwag tayo matakot sa pagkakamali. Kakampi natin yan. Pangatlo, negative self-talk. Ito yung sinasabi ko. Negative. Pag laging negative ang sinasabi mo lagi sa sarili mo, yun din ang pupunta sa isip mo. Mapupunta yan sa puso mo. At kung anong laman ng puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Kaya, dapat positive lagi ang sinasabi mo sa sarili mo. Magaling ako. Kaya ko to. Magagawa ko to. Okay lang ako. Okay lang ang lahat. Maraming ganito, wala akong pagkukulang dahil ang Diyos ay napaka-abundant. Ang abundance ng Diyos ay hindi natatapos. Bakit tayo magne-negative self-talk? Bakit tayo papasukan ng mga negatibo sa utak natin? Galing sa kaaway. Pang-apat, validation from the others. 'Di ba? Bina-validate niya. For example, yung pagkakamali mo. Okay lang yan, sige. Okay lang maging mataba. Okay lang. Huwag ka na mag-workout. Tinan mo nga sila, ginagawa rin nila. Sige na. Kunti lang. Isa rin yun sa sumisira din sa paniniwala mo sa sarili mo. Okay, number 2. Saan nga ba nanggagaling to? Sa action, experience, keeping promises to yourself, small wins. Yang 4 na yan, dyan nanggagaling ang self-belief natin. Kung meron kanyang 4 na yan, napakaganda. Ahead ka na sa mga percent ng tao dyan. Ahead ka na sa kanila kung meron kanyan. Kumikilos ka kasi gusto mo magka-experience. Ini-experience mo ang buhay. Napaka-importante niyan. At tinutupad mo lahat ng pangako mo sa sarili mo. Pag may sinabi ka sa sarili mo, tatakbo ka na bukas, tumakbo ka. Sabi mo, kulang yung takbo ko, parang sanay na ako sa 3 kilometers, magpa 5K na ako. Ginawa mo. Nagbasa ka ng libro, ginawa mo. Nag-ipon ka na sa ngayon, ginawa mo. 5K lang, ginawa mo 10K, ginawa mo 20, 50, hanggang pataas ng pataas, ginawa mo. At sunod, yung small wins. Yan yung tinatawag na small wins. Diyan ang gagaling ang self-belief. Kapag meron kanyang 4, ahead ka na. So pangatlo, paano ito mabuo? Start before you're ready. Build discipline. Stop comparing. Learn from your failure. Importante yan. And panglima,
Trust the process. Wag kang hihinto. Wag kang bibitaw. Pang-apat, narito yung mga sign na kulang ang isang tao na paniniwala niya sa sarili niya. Unang-una, lagi nag-overthink. Pangalawa, self-doubt. Pangatlo, nagkukwit agad. Sobrang aga pa, nagkukwit na agad. 2 weeks, nag-start ka na isang bagay, 2 weeks pa lang, quit ka na. Pang-apat, looking for constant approval. Gusto niya ma-approve lahat ng ginagawa niya. Lahat ng ginagawa niya, gusto niya, lagi may nag-check dyan. So, yan ang mga sign na mababa ang self-belief ng isang tao. Ang paniniwala niya sa sarili niya. Yan ang dapat mawala, yung apat na yan, sa sarili natin kung gusto natin magtagumpay o maabot yung mga gusto natin abutin sa buhay. So, paano naman natin ito mapapanatili ang paniniwala natin sa sarili natin? Sige, konting sharing lang. Nung mga nakaraan, nag-start ako na mag-constant posting. Gusto ko i-pursue tong social media at mag-post ng podcast. Kasi pangarap ko talaga magkaroon ng podcast channel. Kagaya na itong ginagawa ko ngayon. So, nung nakaisang buwan na ako, constant posting everyday. Post lang ako ng post araw-araw kahit ano lang. Nag-trial and error sa mga content na pinapost ko. May mga nagbo-boom, may mga sumasabog, meron din namang low views. So, nakita ko na kasama talaga yan sa journey, sa ginagawa mo, yung highs and lows. Nagkaroon ng time na parang naging komportable ako masyado. Parang sabi ko, ito na ba yon? At pinasukan ako ng negative sa isip ko. Kaya napaka-importante na lagi natin bantayan yung mga pumapasok sa isip natin. Parang may bumubulong sa akin na, wag mo na ituloy yan. Wala ka mararating. Wala yan. Walang patutunguhan yung mga pinagagawa mo. Tsaka nakakahiya ka. Nakakahiya ka sa ibang tao. So, anong nangyari sa akin? Parang gusto ko na mag-stop. Sige, tigil ko na lang to. Oo nga, baka tama nga to. Yung may sinasabi sa isip ko. Buti na lang, meron akong self-belief. Ginamit ko yun. DG, sinimulan mo to eh. Tsaka matagal mo na tong gusto. Matagal mo na tong gusto. Hindi mo lang magawa dahil sa estado ng buhay mo noon. Hindi ko siya magawa-gawa. Ang daming mga balakid. Ngayon, nasa iyo na ang lahat. Kinakausap ko sarili ko. Sige, kaya mo yan. Tuloy mo. Dapat wala kang pakailam sa sinasabi ng iba. Kung may magsabi naman sa'yo ng mga masasamang bagay, mga masasakit na salita, hayaan mo lang, tuloy lang. Kahit wala makinig nga sa'yo, di ba? Di ba nga nung una sinabi mo, kahit wala makinig sa akin, tutuloy ko to kahit wala manood. Buti na lang, meron ako nun. Kaya ginawa ko tong video na to kung paano dapat importante na magkaroon tayo ng sariling paniniwala na kaya mong abutin, kaya mo yan. Sabihin na natin, it takes years, sobrang tagal na panahon, pero maabot mo yan. Imposibleng hindi. Naniniwala ako dun. So, tinuloy ko. Nag-post pa rin ako. Kaya nakagawa ko nitong podcast na to. Maraming salamat sa aking self-belief. Or, thank you rin sa kanya. Dahil, tuloy, yung process, no? Nakikita ko yung process at sobrang ganda rin talaga i-document yung proseso mo para makita mo kung saan ka kamali. That's why journaling is very important. Isa rin yung journal ko kaya naalala ko, bakit pala ako nagsimula dahil dito, dahil ganyan. Hindi dahil sa mga sinasabi ng mga ibang tao, hindi para sa ibang tao, para sa sarili ko, una sa lahat. Panlima, paano natin poprotektahan o paano hindi mawala itong paniniwala natin sa sarili. Unang-una, keep learning. Pangalawa, celebrate mo yung mga small wins mo, small progress. Pangatlo, protect your environment. Napaka-importante niyang bagay niyan dahil kapag magulo ang paligid mo, hindi ka makakapag-produce ng maganda, ng maayos, na magandang output. Kaya dapat alagaan mo yung environment mo. Kung saan ka gumagawa, yung mga bagay na gusto mong gawin. Pang-apat, focus on your own journey. Mag-focus tayo sa sarili nating journey. Huwag natin tignan yung iba na nandoon na, nauna na. Kasi nag-start na sila dati pa eh. Tayo, nagsisimula pa lang, meron tayong sariling journey. Focus on your own journey. Huwag kang bibitaw, men. Ikaw kung napangahihinaan ka na, 4 years ka na nagko-content, 5 years ka na nagko-content, 5K followers ka pa lang din. Ang kukunti pa ng mga views mo hanggang ngayon. Huwag mong tinggilan, tol. Tingin ko titigil ka lang pagpatay ka na. Ganun lang dapat eh. Hanggat buhay ka may pag-asa. Ganun dapat. Ganun katindi dapat. Yung pagiging positibo mo sa sarili mo. Dapat hindi mawawala yun. Siyempre, ang pinaka-importante din, sama natin ng Diyos. Dahil pag wala siya, wala rin naman itong mga bagay na to eh. Lahat ng mga hinahangad natin dito, kayang-kaya niya ibigay yan. 'Di ba? Pero hindi niyan ibibigay agad. Gusto niya maranasan mo muna yung mga challenges, mga failures, yung mga mahihirap na sitwasyon. Dahil pag natanggap mo yung bagay na yun, sobrang ma-appreciate mo yun. Yun ang gusto niya. Yung character, binibuild muna bago ibigay. That's why. So, napaka-importante niyan. Self-belief, magpatuloy ka, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo abutin lahat ng bagay na gusto mong abutin. Mangarap ka na mataas. Walang makakapigil sa'yo kapag kakampi mo ang Diyos. Tandaan mo yan. Hindi mo kailangan maging pinakamahusay sa lahat. Kailangan mo lang maniwala na kaya mong matuto, kaya mong umunlad sa sarili mo.
Action build self-belief. Maraming salamat sa pakikinig mo. Kita-kita ulit tayo sa susunod na podcast. Peace, brother.